Ayan, what's up mga ka-lettuce lover. Sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano ako magtanim ng mga lettuce natin. Ang variety pala ng lettuce natin is Strosa, Lolo Bionda by Ensa Saden. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano ko tinatanim yung mga lettuce ko. Ayan, para maging ganito sila. Ayan. Papakita ko sa inyo kung ano mga tips, mga diskarte para tumubo sila ng 100%. Tutubo sila. Yan, papakita ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung anong mga dapat gawin bago kayo magtanim ng mga lettuce nyo para siguradong tutubo yung mga lettuce nyo tinanim. Kung hindi pa kayo nakapalo sa page natin, sana mapalo nyo yung page natin, subscribe nyo yung YouTube channel natin. Ayan, ilalagay ko na lang po sa description, pati yung lettuce na binibilan natin sa Lazada po tayo bumibili, ilalagay ko sa description yung mga link para legit po makabili kayo ng mga 100% tumutubo na lettuce seed. Tara mga ka-lettuce lover, pakita ko na sa inyo kung paano ako magtanim ng mga lettuce. Tara, let's go. Ayun nga, una sa lahat, mga ka-lettuce lover, dapat ang mga unang gagawin nyo po, unang ipiprepare nyo po bago kayo magtanim ng lettuce nyo. First, dapat ready nyo po yung coco peat nyo. Yung coco peat nyo dapat make sure na naka-sterilize po siya. Mas advice ko po, based on my experience po, mas advice ko po sa inyo, pagkabagong sterilize po, doon po kayo magagamit, doon po kayo magtatanim. Palamigin nyo lang po yung bagong sterilize nyo na coco peat. Pag lumabig na po yan, doon po mas maganda pong gamitin yung bagong sterilize. Totoo po yan, 100%. Totoo po yan, kasi based on my experience, sa akin po yan. Basta palamigin nyo lang po muna. Palamigin nyo po, huwag nyo pong patatagalin ng ilang araw. Halimbawa nag-sterilize po kayo ngayon, tapos after 3 days nyo pagagamitin, or 4 days, minsan 1 week. Yan, mas maganda po gamitin nyo na po, magtanim na po kayo pagka-sterilize, palapigin nyo po, tapos magtanim na po kayo. Yun nga po, dapat po yung lettuce seeds nya po ay mayroong 100% germination rate. Kasi marami po ngayon sa mga nabibilan sa online na mga lettuce seeds po ay wala po siyang 100% germination rate. Ibig sabihin po, 1 to 7 days, 7 days to 10 days, doon ang pagtubo niya po. Ang meron pong lettuce seeds na meron pong 100% germination rate, 1 to 2 days lang po tumutubo na po siya. Mix na lang po sa sa Strosa, Lolo Bionda. Ayan. Asahan niyo na po na hindi po minsan po sabay-sabay yung tubo niya. Hindi po sabay-sabay. Minsan po may nahuhuli talaga. Ganun po yun, kasi hindi naman po siya kasi pelletized. Ayan, kaya ganun po, may chance po na ganun nangyayari, pero tumutubo po siya. Meron talagang merong ibang seeds na wala po siyang 100% germination rate. Kagaya po nito, ito mga tanim ko to, kasi ilang buwan po na stock to bago ko po matanim, kasi po nagbakasyon ako. Ayan, hindi po siya pantay-pantay yung tubo. Kaya meron pong may maliit, mayroong malaki. Ayan po. Next po, ayun, next step po, ayan, papakita na po sa inyo, magtatanim na po tayo kung paano natin tinatanim yung mga lettuce seeds natin. Ayan, sundan nyo lang po yung video natin, sana tapusin nyo po hanggang ulit. Tara, let's go. Ayan, ito na nga po mga lettuce lover, una po, muna natin, salin po, lagay muna natin. Pasensya na po, masikip po yung natin kasi puro lettuce po. Masikip yung space natin. Una po, lagyan muna natin coco peat to. Ayan. Ayan. Ito po, bagong sterilize lang po to, itong coco peat ko kagabi. Kagabi lang po to. Gabi na po kasi na-sterilize, kaya umaga na tayo. Usually nagtatanim talaga ako gabi. Kaso gabi na na-sterilize itong coco peat natin. Kaya umaga na lang ako umaga na lang tayo nagtanim. Ayan. Medyo damihan lang natin.
Hindi ko pa pala napaano to. Hindi ko pa napatulo yung ano natin kokopit. Pero okay lang yan, goods lang yan. Kasi kahit basa yan, na-sterilize naman yan. No problem kahit may ano pa yan. May tubig pa. Based on sa akin ha, based on my experience mga kaletos lover. Hindi naman nakaka-apekto yan. Kasi na-sterilize na yan. So ibig sabihin, yung mga bakterya niyan patay na. Yan. Dagdagan pa natin. Yan. After nyan mga ka-lettuce lover, kunin na natin. Ito nga pala yung ano natin. Okay na, na-set na yung ano natin, kokopit natin. Ito nga pala yung ano natin. Yan. Yung binili natin na Strosa Lobionda lettuce from Ensa Saden. Yan. 1,000 seeds yung binili natin. So nasa 200 plus to, 1 gram 200 plus, pero may 1,000 na, di ba? Kaya mas ano ko to, mas favor ako sa gantong ano, sa gantong lettuce seeds. Makakamura ka kaysa sa pelletize. Sa pelletize, marami naman nabibili ng pelletize, pero ano talaga yun, may 100% germination rate, pero depende na rin sa ano nyo, sa tamang proseso ng pagtatanim nyo. Ay minsan kasi kahit pelletize hindi tumutubo. Basta may proper ano, may proper way, may proper technique kayo ng pagtatanim, tutubo at tutubo po yan. Ayan, ito na po. Wala po kasi tayong holder. Yan, ito po siya mga ka-lettuce lover. Yan siya, 1,000 pieces na lettuce seeds. Ayan. Yan siya, Lobionda Strosa, 1 gram. Ayan, i-sprout lang natin, isasaboy lang natin. Ipatong ko muna dito mga ka-lettuce lover. Ayan, kuha lang tayo. Yung laman kasi ng ano natin, yung laman ng greenhouse natin mga ka-lettuce lover, nasa 300 plus, kaya ano lang natin, ayan, tansyahin lang natin, ayan, mga ganyan. 1,000 to, ayan, mga ganyan lang. Tapos sprout lang natin, kalat lang natin, kalat lang natin siya mga ka-lettuce lover, ganyan lang. Ayan. Dagdagan natin, parang medyo kulang. Ayan. Kalat lang natin. Yan. Okay na, nakalat na. After nyan mga ka-lettuce lover, at ano natin siya ngayon, tatabunan natin siya ng medyo bahagyang ano, tatabunan natin siya ng bahagyang kokopit sa ibabaw. Yan. Bagya lang mga ka-ano, ka-lettuce lover, bagya lang. Matakpan lang siya para hindi siya mahirapan lumabas, mag-sprout. Para hindi siya mahirapan lumabas, tumubo. Yan. Ang kagandahan kasi mga ka-lettuce lover, pag medyo bagyang tinatabunan nyo po siya, yung ugat niya po is nakabaon na kagad sa kokopit, nasa ilalim na ng kokopit. Matibay na kagad yung kapit niya, hindi na siya matutumba, hindi na siya magkakaproblema. After nyan,
Yan, tapos nyan, after nyan, didiligan natin siya. Take note mga kaletos lover, pag nag-spray po kayo, nagdilig po kayo, make sure na pure water po. Pure water, walang nutrients po muna yung ididilig nyo. Pati wag po kayong gagamit ng galing po sa direkta sa gripo. Dapat po yung mga stock na tubig, na stock na po siya ng 1 to 3 days, yun po yung gagamitin nyo. Kasi po, mas na gumamit po kayo sa ng direkta sa gripo po, may chlorine po yan. Baka maka-apekto po yan sa mga lettuce seeds natin, baka hindi tumubo. Kaya much better kung may tubig ulan kayo, or mas maganda kung may tubig ulan. Tapos mga stock na tubig, may stock na po ng 1 to 3 days yan, ganon. Yun po yung ididilig natin sa ngayon po. Sa ngayon, sa unang pagtanim po natin, yan po yung spray natin. Yan po, kuha lang po tayo ng spray mga ka-lettuce lover. Wait lang. Yan, ito po, may mga spray na tayo. Yan. Sprayan po natin, diligan natin. Yan, okay na siya, lettuce lover. Next po, is tatakpan po natin siya. Tatakpan po natin siya para hindi po siya kagad matuyo yung coco peat sa kanya, para moist po, ma-maintain natin yung moisture ng coco peat. Tatakpan po natin siya. Yan. Ganito po ako magtakip. Yan. Wala po talaga makakapasok po muna na sunlight. Tapos after 1 day, yan, check natin mga ka-lettuce lover. After 1 day, check natin siya kung nag-sprout na siya, tsaka natin siya bubuksan. Yan. After 1 day, titingnan natin kung tumubo na siya. Kuha tayo ng pangpatong. Yan. Yan. After 1 day, check natin siya kung tumubo na. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. I-update ko po kayo sa tinanim nating lettuce seeds. Ngayon, kung effective nga. Ayan. Subaybayan nyo lang po yung mga video natin, mga ka-lettuce lover. Sa mga hindi pa po nakapalo ng page natin, may page po ako, 2 pong page ko. Yung una po is Bakuran ni Utoy, tapos Kuya Utoy Vlog, tsaka yung YouTube channel natin. Ayan. Tapos meron tayong TikTok, pero for gaming. For gaming. Gaming TikTok yan, gaming, Mobile Legend gaming. Pero kung gusto nyo, yung mga ML player dyan, kung mga naglalaro ng ML player, follow nyo na rin po yung TikTok natin. Ayan. Ayan, maraming salamat po kung nakatulong po yung video ko sa inyo. Sana ma-share nyo po para marami po tayong mga mabigyan ng tips. Yan, ng mga ka-lettuce lover din natin, mga nagtatanim ng lettuce sa mga baguhan. Ayan, kagaya ko, baguhan din na po ako, siguro may 1 year pa lang po ako nagtatanim. Ayan po ako. Sana ma-follow nyo yung mga page natin, tapos mag-subscribe kayo yung YouTube channel natin kung nakatulong po sa inyo yung mga video ko. Ayan, maraming salamat po. Happy farming. God bless. Bye bye.